kinaya ng asawa ko ang nangyari sa kanya. Hirap na hirap siya kaya mas pinili na lang niya magpakamatay. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang tao ay natural na makasalanan, ika nga. Pero hanggang kailan mo pangangatawanan ng pagiging makasalanan? Kung may isang buhay na ang nasa bingit ng kapahamakan. Isa po akong dating mambabarang. Ako nga pala po si Ote. At ito ang aking kwento. Oh, Don, tignan mo nga naman, oh. Tiba-tiba na naman tayo ngayon. Oo nga ho, Mang Oti. Ibang klase talaga ho kayo, Lodi. O siya. Ikaw nang magbilang dyan sa mga barya. At ako nang bahala dito sa mga papel. Wala akong problema yon. Kaso parang si Jelay naman tong problemado eh. Tignan nyo ho. Habay nalinti ka na. Hoy, Jelay, huwag kang humalong baba dyan. Habay mamalasin tayo niya sa ginagawa mo eh. Tay, hindi po ba kayo nakukonsensya sa ginagawa nyo? Binibigyan nyo po ng sakit yung mga taong wala namang atraso sa inyo. Di po ba bad yun? Jelay anak, makinig ka sa tatay ha. Itong ginagawa ko, hindi lang to para sa akin. Para sa atin to. Para may panggastos tayo araw-araw sa pagkain, saka sa iba pang kailangan natin. Jelay, tama si Mang Ote. Dapat sa panahon ngayon, praktikal na tayo. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan para kumita, kawawa tayo. Magugutom tayo. Hindi po ba pwedeng sa malinis na paraan kayo kumita? Yung walang sinasaktang ibang tao. Hindi na lang ako nagsalita pa noon dahil alam kong may isasagot pa rin naman si Jelay. Siguro ganun talaga kapag bata. Maraming sinasabi kahit na hindi pa naman talaga nila lubos na naiintindihan ang mga bagay-bagay. Pinili ko na lang na ipagpatuloy ang ginawa kong pagbibilang ng mga perang nalikom namin ni Dondon sa buong araw. Mang Ote, saan po tayo pagkatapos nito? Doon tayo sa Barrio Felicia. Oh, Barrio Felicia? Sa dulong baryo pa yun ng kabilang bayan ah. Nagbibigay kasi ng dagdag bayad si Tere. Ang sabi niya, kailangan masigurado ko na tatalab yung barang sa babae na pinapatrabaho niya. Ang layo naman ho nun. May 3 oras din yung biyahe papunta dun ah. Ganun talaga. Kailangan ko rin kasi makasiguro na hindi babalik sa akin yung sumpa ng barang. Saka nagdagdag din kasi ng bayad si Tere. Kaya hindi ko matanggihan yon. Saka malay mo, may mahanap tayong customer pa doon, di ba? Ay, nako. Sana naman may magandang chika babes nun. Para naman mas ganahan akong kumayod. Aba, kung makapagsalita ka dyan, parang ikaw talaga yung kumakayod ah. Ikaw lang naman yung nag-a-assist sa kanila at tumatanggap ng bayad ah. Kahit na ho, Mang Ote. Trabaho pa rin naman yun eh. Saan nakakapagod din ho kaya yun? Tignan nyo nga ho, namamayat na ako. Oh, di mabuti nang magkanobya ka na. Abay, hindi ka na pabata. Hay, sana nga po walang magkamali na babae sa inyo, Kuya Dondon. Kasi kawawa lang siya pag nagkataon. Yung trabaho kasi ng magiging boyfriend niya, hindi malinis. Balintik tong batang to. Sinisiraan pa ako ng diskarte. Wala ka na magagawa dyan. Ganyan na yan eh. Kasi kung anong alam niyan tama, yun na dapat yung gawin. Ay nako. Kaso, hindi naman tayo mapapakain ng paggawa na mabuti kasi. Wala na tumatanggap sa akin dahil sa edad ko. Tapos, wala pa ako natapos. Kaya nga ako, Mang Oti, mahirap talaga kapag wala kang pinag-aralan. Hirap maging mahirap. Kaya ikaw, Jelay kapag nagkaroon ka ng pagkakataon makapag-aral, mag-aral ka na mabuti. Nang hindi ka matulad sa amin ni Mang Ote. Kaso, palipat-lipat naman po kasi tayo ng tirahan eh. Paano po ako makakapag-aral niyan? Ilang buwan pa nga lang tayo sa isang baryo tapos lilipat na naman tayo ulit. Nagkatinginan lang kami ni Dondon. Totoo naman kasi na palipat-lipat kami ng baryo para maghanap ng mga customer. At para na rin maiwasan namin ang mga taong nabarang ko. Kahit kasi sabihin pang gusto ko lang namang kumita ng pera at hindi naman ako ang may gusto ng nangyari sa kanila. Hindi pa rin maitatago nun ang katotohanan na ako ang bumarang sa kanila. Tatay, malayo pa po ba yung Barrio Felicia? Malapit na yon. Kaya nga, bilisan mo maglakad dahil baka gabihin tayo sa daan. Naku, mahirap na.
Nakakapagod naman po kasi. Kuya Dondon, buhatin mo naman ako. Ay, o siya, sige. Halika dito. Sampa ka sa likod ko. Sige kuya. Kaso, basa ako ng pawis, Jelay, ah. Yun na nga po eh. Nagmamantika ka na nga po oh. Nagmamantika talaga? Grabe ka naman sa akin, Jelay. Ginawa mo naman akong baboy. Joke lang po kuya. Pero alam mo po, dapat magsimula ka na pong maghanap ng paraan para makakita ng maayos na trabaho. Oh, may trabaho naman ako, ah. Saka maayos naman yung kitaan namin ni Mang Ote dito, ah. Ang ibig ko pong sabihin, yung trabaho na maipagmamalaki. Iba pa rin po kasi kapag kumikita ka sa malinis na paraan eh. Alam niyo po kasi, hindi palaging nasa inyo yung pabor. Darating at darating din po yung araw na babalikan kayo ng mga maling nagawa nyo. Ay, nako. Eto na naman po tayo. Alas 6 na nga ng gabi nang marating namin ang Barrio Felicia. Kaya nahirapan kaming maghanap ng matutuluyan. Hinarang pa nga kami ng 2 aso na panay ang tahol sa amin. Hanggang sa ilang sandali pa, umalulong na nga ang mga ito habang nakatingala kay Jelay. Tatay! Tay! Nakakatakot po yung mga alulong nila, oh! Mang Ote, Diyos ko, baka kagatin tayo niyan. Ano ba, Don? Kalalaki mong tao tapos takot ka sa aso? So, alis! Abay, hindi talaga kayo alis, ha? Eto sa inyo! Bato lang pala yung katapat ng mga asong yun, Mang Ote. Pero nakakatakot pa rin po. Yung mga itsura po kasi parang gusto nilang manlapa eh. At saka tay, hindi ba po kapag umaalulong yung mga aso tapos nakaharap sa isang tao, mamamatay yung taong yun? Ibig sabihin po ba niyan, isa sa amin ni Kuya Dondon yung mamamatay? Uy, Diyos ko naman, Jelay. Inamay mo ba talaga ako? Oh, alika nga dito. Kumatok ka sa kahoy, bilisan mo. Mamaya magkatotoo pa yung sinasabi mo eh. Hindi pa ako handa, no? Hindi ko pa nga nararanasan makalik na isang babae tapos mamamatay na ako kagad. Saklap naman ng buhay ko kung ganun. Hindi naman po kasi imposibleng mangyari yun eh. Lalo na sa uri ng hanap buhay nyo ni tatay. Paano kapag nakahanap po sila ng magaling na albularyo, tapos nalaman ng albularyo na kayo yung bumabarang sa taong yun? Babalik po sa inyo yung ginawa nyo, at baka nga doble pa kaysa sa ginawa nyo eh. Ay, nako, Jelay. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Alam mo kasi, kapag ganyan ang iniisip mo, yun talaga yung kadalasan nangyayari eh. Nagkakatotoo kasi minsan ang mga iniisip natin, kaya pakiusap naman, anak. Hayaan mo na kami. Para sa atin din naman to eh. Mang Ote, tignan nyo ho. May karatula dun. Nipahat for rent daw. Aba, oo nga ano. O siya, tara puntahan natin. Nakakapagod na rin kasi maghanap lalo't gabi na. Pinuntahan nga namin ang bahay na may nakasabit na karatula sa kawayang bakod nito. Sementado ang kalahati ng bahay, habang kahoy at hardiflex naman ang kalahati pa. Ibinaba ni Dondon si Jelay at saka kami kumatok sa bakod. Para namang walang tao dito eh. Tignan mo nga oh, walang ilaw kahit gabi na. Oo nga po eh. Naku, sayang naman. Ayan tuloy, parang kailangan pa natin lumakad at maghanap pa ng ibang matutuluyan. Abay, magandang gabi sa inyo. Diyos ko naman ho. Muntikan na ho kung atakihin dahil sa inyo eh. Magandang gabi rin ho. Magandang gabi ho. Ano bang kailangan ninyo? Mawalang galang na ho. Kilala niyo ho ba kung sino yung may-ari ng bahay na to? Nandito na sa harap niyo ang may-ari. Bakit ba? Anong atin? Magpapagamot ba kayo? Ho? Hindi ho. Kailangan lang ho kasi namin ng matutuluyan. Isakto ho, nakita namin yung karatula. Mag-aarkila kayo. Siya nga pala. Ako si Felipe. Ang tawag na iba sa akin, Ka Felipe. Ang iba naman Tandang Felipe. Pero kayo nang bahala kung saan kayo mas komportable. O siya, tara na. Doon tayo sa loob para mapag-usapan natin ha. Oo, sige ho. Ako nga pala si Ote. Tapos itong binatang medyo chubby. Ito si Dondon. At itong bata makulit naman si Jelay. Grabe ka naman, Mang Ote. Chubby talaga. Namamayat na ako ah. Ay, nako.
Anak mo ba yung mga yan? Hindi ho. Itong si Jelay lang ho yung anak ko. Kuya Dondon, albularyo ho yata yung matanda. Hala, yari kayo. Hoy, Jelay, huwag ka nga maingay. Mamaya marinig ka nun mamaya yari tayo dyan. Nag-usap lang kami noon tungkol sa renta at niyaya niya na rin kaming doon na kumain sa bahay niya. Dahil nga gutom na ay hindi na kami tumanggi. At nang matapos ay kaagad niya na kaming inihatid sa kubong aarkilahin namin. Medyo malayo yon sa bahay niya, pero 5 minutong lakaran lang naman ang pagitan. O siya, ayos na ba itong kubo na ito sa inyo? Pasensya na at maliit lang yan pero nasa loob niyan yung kusina at banyo. Ay nako, wala akong problema yon. Hindi rin ho naman kami magtatagal dito at talagang matutulugan lang naman yung hanap namin. Oo, ayos na ho ito, Tatang. Salamat po O siya, sige. Aalis na ako para makapagpahinga na rin kayo. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan, may banig unan at kumot dyan sa maliit na tukador. Kuhanin niyo na lang ha. Para kasing damit lang yung dala ninyo oo nga po Buti ho naalala nyo. Salamat ho Abay, pihadong mahimbing na yung tulog ko nito mamaya. Dahil kumpleto na pala yung gamit pantulog dito maiwan ko na kayo dyan Huwag yung kalimutan mag-lock ng pinto bago kayo matulog. Maraming salamat po, Tatang Felipe. Ingat po kayo sa pag-uwi Good night po. Salamat sa'yo, Iha. Huwag kakalimutan magdasal bago matulog. Opo, Tatang. Hindi ko po yun kakalimutan. Nang makaalis na si Ka Felipe ay kaagad namang isinarado ni Dondon ang pinto saka inilakyon. Pako lang ang lakno na sinusuksok sa may butas sa kawayan. Ako naman, inilapag na ang mga bag namin at saka kinuha ang mga banig at unan sa tukador. Gawa lang yun sa kawayan pero halatang matibay pa. Aba, Mangote, parang mas bagay pa maging tatay ni Jelay si Tatang Felipe kaysa sa'yo Parehas kasi silang mabait Abay, loko to di parang sinabi mo na rin na napakasama akong tao. Hindi naman ho. Ito naman si Mang Ote siyempre mabait naman ho kayo. Kaso nga lang. O sige, ituloy mo. Nang matuluyan na kita. Ay naku, matulog na nga lang po tayo. Masyado po akong inanto kanina sa biyahe Tapos ang haba pa ng nilakad natin. Aba, parang naglakad ka talaga. Buhat-buhat nga kita. O siya, sige, sandali lang. Ilalatag ko lang itong banig sa papag para makapagpahinga ka na. Ilang sandali lang naman ang lumipas ay kaagad nang nakatulog si Jelay. Sumunod naman si Dondon at ako ay umidlip lang saglit. At nang sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, kung saan mahimbing na ang tulog ng dalawa, saka ako naman sinimulan ang trabaho ko, ang pambabarang. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagising at ganun din ang dalawa. Good morning, Tay. Good morning, Kuya Dondon. Ay, magandang umaga rin, anak. Ba, ang ganda naman yata ng gising ni Jelay namin na yan Syempre naman po. Komportable po kasi yung tulugan ko At saka, ang sarap po ng hangin kagabi. Para nga pong may aircon dito sa sobrang lamig Ganyan talaga. Kawayan kasi ang kubo, kaya lumulusot talaga yung hangin. Abay, kahit ako nga napasarap yung tulog. O siya, mag-asikaso na kayo at maghahanap tayo ng mabibilhan ng almusal. Paraan ko na rin yon para mahanap ang pinapatrabaho ng customer ko. Hindi naman malaki ang baryong yon kaya hindi naman ako nahirapang hanapin ang babaeng nagngangalang Berta. Sakto pa nga siya yung may-ari ng karinderyang pagbibilhan namin ng pagkain. Magandang umaga po. Abay, magandang umaga rin, Iha. Abay, ang cute-cute mo naman. Kakain ba kayo dito? Oo. Magkano ho yung sopas? 15 kada serve. 3? Oo, sige. Bigay mo ako ng 3. Sige, sandali ha. Wendy! Wendy, halika nga muna dito. Tulungan mo ako. Abay, ang dami ng customer, Ako naman tong batang tong talaga, oo. Kahit kailan mantikang matulog. Ode, hindi ba siya yung pinapatrabaho sa ini Aling Tere? Oo, siya nga. Sinagawa niya na ho ba yung ritual?
Oo, kagabi pa. Bakit parang wala akong nangyayari sa kanya? Tignan niyo nga ho. Hindi na naituloy pa ni Dondon ang dapat sasabihin niya nang mapabaling siya sa gawin ni Berta. Naroon kasi ang isang dalaga na sa hinuha ko ay anak nitong Wendy ang pangalan. Natampal ko tuloy nang wala sa oras si Dondon. Dahil kulang na lang, ay pasukan ng langaw ang bibig niya dahil sa pagkakanganga. Aray ko naman ho, Mang Oti. Ba't naman ho kayo nananampal dyan? Ang sakit na na. Paano ba naman kasi? Makatitig ka dyan sa dalaga, parang ngayon ka lang nakakita ng maganda eh. Hindi naman ho sa ganun. Ewan ko ho ba? Bigla ho kasing nagorimentado tong puso ko na makita siya eh. Alam niyo yun? Naku, ito na yata yung tinatawag nilang love at first sight. Che, tigilan mo nga ako dyan sa kakordihan mong yan. Tignan mo naman to si Mang Oti oh. Parang hindi dumaan sa pagkabinata ah. Ay nako. Oh, Wendy, ikaw na ang mag-serve ng sopa sa kanila, ha? 3 yung order nila. At ako nang mag-aasikaso dito sa mga magpapa-take out. O sige po, Nay. Yun, ayos. Makikita ko na malapitan si Miss Ganda. Hoy, maayos-ayos ka doon ah. Tayo lang tayo sa baryo na ito kaya maghunos dili ka. Excuse me po. 3 sopas po, no? Ito na po yung order nyo. Thank you po, Ate Ganda. Uy, ang cute mo namang bata. At saka, Ate Ganda talaga? Wendy ang pangalan ko. Ate Wendy na lang ang itawag mo sa akin. Totoo naman po kasing maganda ka, Ate. Ang totoo nga po niyan, crush ka nga po ni Kuya, oh. Huwag mo nalang pansinin itong batang to. Madaldal kasi talaga to eh. Salamat ah. Naku, wala yun. O sige na, kumain na kayo hanggat mainit pa. Masarap yan. Specialty kasi ni Nanay yan eh. O siya, sige, Iha. Salamat ah. Nang matapos naman kaming kumain, ay kaagad na akong nagbayad at saka kami umuwi. Pansin kong parang wala ngang iniinda si Berta. Kaya naman kinagabihan, muli ko na namang isinagawa ang ritual ng pambabarang. Hanggang sa kinabukasan nga. Habang naglalakad-lakad ako upang pumunta sana sa karinderya at bumili ng almusal, ay nakita kong kumakatok si Wendy sa bahay ni Ka Felipe. Tao po! Tao po, Tandang Felipe! Tao po! Oh, Iha. Ano't ang aga-aga nagsisigaw ka dyan? May problema ba? Tandang Felipe, tulungan niyo po ako. Si nanay po kasi nagsusuka ng itim na likido. Amoy burak po tapos may kasamang mga malalaking uod. Ano? Sus Mariosep. Sandali lang. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Walang yan naman. Abay, binabarang yung nanay mo, Iha. Dahil sa naging usapan nila ay nakumpirma kong tumatalab na nga ang sumpa kay Berta. Pero may bahagi sa aking naaawa sa babae. Para naman kasi siyang mabait. Ang kaso nga lang, kumabit siya sa may asawa. Alam kong hindi ko na dapat panghimasukan yon. Pero dahil nga pambabarang ang hanap buhay ko, wala akong magagawa kundi sundin ang gusto ng mga kliyente ko. Oh, ayan na pala si Mang Oti. Ganyan naman ako nagising, Mang Oti. Gusto ko pa sanang sumama na bumili ng ulam eh. Ay sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang makita si Wendy kaya ganon. Huwag mo nga akong paandaran dyan, Don. Ang aga-aga ah. Ano pong almusal ang binili niyo, Tay? Sopas po ba ulit? Hindi. Sa kabilang karinderya kasi ako bumili. Doon sa may katabing maliit na bakery. Ay, di ka doon bumili kila Wendy? Ay siya, di na din ako kakain. Baka kasi hindi masarap eh. Di wag. Hindi naman kita pinipilit kumain eh. Abay, mas bentahe pa nga para sa akin kung ayaw mo kumain eh. Hindi na ako gagastos na malaki. Abay, para naman kasing pang 2 tao yung kain mo. Alam mo kasi Kuya Dondon, mag-diet ka na po. Ang sexy po kasi ni Ate Ganda tapos ikaw, medyo chubby ka pa rin. Mapapagkamalan ka ng alalay niya kapag magkasama kayo eh. Alam nyo, kayong dalawa, ang samahan nyo talaga sa akin. Bagay nga talaga kayo mag-ama. O siya, sige na nga. Pahingin na nga lang ako ng pagkain, Mang Oti. Kagabi pa ako gutom, nakalimutan ko lang. Napailing na lang ako saka ibinigay kay Dondo ng pagkaing binili ko. Aros kaldo lang naman yon saka champurado at ilang pirasong pandesal. Mabuti na nga lang.
May mga mangkok at ilang gamit din sa kusina na talagang magagamit namin sa pansamantalang pagtira namin doon. Pero habang kumakain naman kami, pansin ko ang bahagyang pagtamlay ni Jelay. Oh, anak, ano nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Wala po, Tay. Pero kasi parang wala po akong ganang kumain eh. Parang ayaw pong tanggapin ng sikmura ko. Sabi kung ganun, akin na lang yung pagkain mo para hindi masayang. Masarap pa naman ito. Kulang pa to sa akin eh. Ay, magtigil ka nga, Don. Ikaw talaga hindi ka marunong magpigil, ano? Anak, gusto mo ba palit na lang tayo? Akin na yung chaporado, tapos sa'yo na tong arroz caldo. O sige po. Pero nang isubo niya naman ng pagkain, ay kaagad naman siyang napatayo saka dumiretso sa lababo. Nagsuka siya kaya naman sobra akong nabahala. Lalo na sa isiping baka magkatotoo nga ang sinasabi ni Jelay na baka sa amin bumalik ang sumpa. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang nararamdaman mo? Wala naman po, Tay. Ayaw ko lang po talaga ng lasa ng arroz caldo. Tapos, napaso pa po ako. Ha? Napaso? Maligamgam lang naman yun ah. Sigurado ka, Jelay, ayaw mo na talaga? O siya, sige, akin na lang to. Buong araw kong iniisip kung ano nga ba talaga ang nangyayari kay Jelay. Buong araw din siyang matamlay na labis kong ipinagtataka at ikinababahala. Nang sumapit na ang hapon, magkakasama kaming pumunta sa karinderya ni na Wendy para bumili ng hapunan. At para na rin makibalita tungkol kay Berta. Nakasampa lang si Jelay sa likod ni Dondon dahil nga para siyang lantang gulay kung maglakad. Hi, Miss Ganda. Magandang hapon. Kakain kayo ulit dito? Oo sana eh. Bakit parang wala namang bawas ng mga pagkain dito? Wala ba kayong masyadong customer? Hindi po kasi nila nagustuhan yung lasa eh. Ako po kasi yung nagluto. Ha? Bakit? Nasaan ba yung nanay mo? At saka, patigim nga ako nitong, ano ba to, adobo? May sakit po kasi siya eh. At opo, adobo po yan. Ha? Adobo yan? Adobong ano naman? Adobong atay ng manok. Ha? Langya, atay ng manok yan? Oo, nadurog nga lang. Sige, eto na lang ano. Ano ba to? Chapsoy? Oo. Buti pa ho kayo, alam ko ano mga putahe yan, no? Kahit kasi ako, nalilito eh. Hindi ko talaga kasi ako nagluluto. Ako, marunong ako magluto. Gusto mo, tulungan kita dito. Kahit wala ng sweldo, basta libre lang yung kain. Hala, naku naman, huwag na nakakahiya. Huwag ka na mahiya. Magaling magluto talaga tong si Dondon. Nga lang wala kasi kami lutuan sa tinutuluyan namin. Kaya sa karinderya na lang kami kumakain. Siya nga pala, ano nga palang nangyari sa nanay mo? Ang sabi ho ni Tandang Felipe, mukhang nabarang daw po si nanay eh. Nabarang? Nalaman niya ba kung sino yung bumabarang sa nanay mo? Hindi nga ho eh. Masyado raw ho kasing malakas yung pwersa kaya hindi niya ho malaman. Pero sabi naman niya, gagawan daw niya ng paraan. Ay, nako. Bakit nga naman kasi nabarang yung nanay mo? Ano? May naging kaaway ba siya? Hindi ko nga ho alam eh. Kasi nung nakaraang buwan, nasa kabilang bayan ho siya. Doon sa bahay ng kapatid niya. Baka ho doon siya nagkaroon ng kaaway. Ayaw niya naman po kasing magkwento eh. Ay, nako. O siya, bigyan mo na lang kami nitong tortang talong tapos itong chapsuy. Saka kanin na rin. Oo, sige ho. Sandali lang ho ah. Ay, tulungan na kita, Wendy. Alam ko kasi pagod ka na sa pagluluto saka sa pagbabantay nitong karinderya nyo eh. Inilapag lang ni Dondon si Jelay at saka pinaupo sa upuang nasa tabi ko. Pagkatapos ay siya na rin ang kumuha ng mga pinggan at kubyertos. Habang si Wendy naman ang sumasandok ng mga ulam. Nagkwentuhan pa kami noon at napag-alaman kong isa palang batikang albularyo si Ka Felipe. Inaamin kong nakaramdam ako ng kaba noon dahil isang malakas na albularyo ang makakalaban ko kapag nagkataon. Ang mas malala pa, sa kanya pa kami umuupa ng tirahan. Kinagabihan naman. Manguti, kawawa naman si Wendy. Wala naman siyang kaalam-alam na isa palang other woman yung nanay niya. Shh! Manahimik ka nga. Kita mo na nga may kasama tayong bata ah.
Tulog naman si Jelay eh. Pero, Mang Ote, hanggang kailan mo ba planong gawin itong ginagawa mo? Wala ka bang plano magbago ng landas? Kasi ako, mukhang may plano na ako eh. Aba, huwag mong sabihin dahil kay Wendy yan. Aba, walang problema naman sa akin kung magdesisyon ka magpaiwan dito eh. Walang kaso sa akin yon. Ang akin lang, kilalanin mo muna maigi yung taong yon. Hindi na ako kailangan. Sigurado ako na mabuting tao si Wendy. Oh, pero ang tanong, gusto ka rin ba? Kung ako sa'yo, huwag ka muna magmadali. Marami pang mangyayari. Bata ka pa don. Ay, naku, to naman si Mang Oti eh. Kontra na naman kayo ng kontra eh. Tulog na nga lang ho kayo. Hindi ka agad ako nakatulog ng gabing yon. Marami kasi talaga ang bumabagabag sa isipan ko. Pero nang sandaling igupo na ako ng antok, bigla naman akong nagising dahil sa mga malalakas at mahahabang alulong ng mga aso na animoy nagtipon sa labas ng kubo namin. Bumalikwas pa ako nang maramdamang wala na si Jelay sa tabi ko. Jelay? Anak, nasa banyo ka ba? Jelay, Diyos mio, nasa naman kaya yung batang yun? Dali-dali naman akong lumabas ng bahay nang hindi ko siya namataan sa loob. Subalit dahil nga madilim, hindi ko kaagad nakita kung nasaan siya. Saglit ko pang sinanay ang paningin ko sa dilim. At nang makapag-adjust, saka ko siya muling hinanap. Jelay? Anak, nasaan ka? Ay, nako. Saan naman kaya lumusot yung batang yon? Pero isang hagikik ang narinig ko mula sa kung saan. Pinakinggan ko pa yung mabuti hanggang sa mapagtanto kong kay Jelay galing ang boses na yon. Kaagad kong hinanap kung saan banda nang gagaling ang tawa. Hanggang sa makita ko nga siyang hinahabol ng isang kambing. Anak, anong ginagawa mo dito sa labas ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na delikado para sa isang batang katulad mo yung lumabas ng ganitong kalalim ang gabi? Pero parang hangin lang ako na hindi niya nakikita. Dahil nitapunan ako ng tingin, hindi niya ginawa. Nagtataka ako kung bakit. Kaya naman kaagad ko siyang hinawakan sa braso. Pero kaagad ko rin siyang nabitiwan nang makita ko ang mga mata niya dahil sa sinag ng buwan. Diyos ko, anak. Ano ba nangyari sa mga mata mo? Bakit ganyan itsura mo? Jelay, bakit parang ka pusa? Tatay Ode, laro po tayo ng taguan. Ako yung taya. Magtago ka na po. Pinanindigan ako ng balahibo dahil sa pagkakasabi nun ni Jelay. Pero imbis na matakot at tumakbo, hinawakan ko siya sa magkabilang braso, saka tinitigan sa mga mata. Jelay, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko po, tay. Dito lang po ako. Bakit? Delikado dito, anak. Basta dito lang po ako. Bitawan niyo po ako, tay. Hindi, anak. Uuwi na tayo. Sa ayaw at gusto mo. Aray! Punyemas! Jelay! Jelay, saan ka pupunta? Nabitiwan ko siya dahil sa sakit ng pagkagat niya sa kamay ko. Parang bumaon pa nga ang mga ngipin niya sa balat ko dahil sa lakas ng pagkakakagat niya sa akin. Hinabol ko naman siya noon pero hindi ko na siya nakita. Wala tuloy akong tulog ng gabing yon hanggang sumapit ang umaga. Patuloy lang ako sa paggalugad ng buong paligid sa paghahanap sa anak ko. Mang Ote, kanina ko pa kayo nahanap Nandito lang pala kayo. Ganyan naman ho, nagising. Tsaka, nasan ho pala si Jelay? Tara na ho, para makabili tayo ng almusal. Yun na nga doon eh. Hindi mo ba alam na wala pa akong tulog simula kagabi dahil lang sa paghahanap kay Jelay? Di ibig sabihin, kagabi pa pala ako walang kasama doon sa kubo. Diyos ko, buti na lang hindi ako pinasok ng kusino. Wala na ako mukhang iharap kay Wendy kapag inatake ako na aray ko naman. Ote, nambabato ka na naman kagad eh. Paano ba naman kasi? Hindi na nga ako maganda o gaga sa paghahanap kay Jelay. Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan? Habay bilisan mo at tulungan mo ako sa paghahanap. Saan naman ho natin hahanapin si Jelay? Saka bakit ho ba kasi siya lumabas kagabi? Naman yung batang yun naman talaga Alam nang ang delikado kapag gabi. Mang Ote, teka ho. Paano ho kaya kung may kumuha pala kay Jelay? Kasi sabi nyo, simula kagabi niyo pa siya hinahanap, di ba?
Natigalgal ako dahil sa sinabi ni Dondon. Ayokong isipin ang posibilidad na yon, pero hindi ko rin maiwasan ang hindi kabahan. Lalo na't simula kagabi pa, hindi ko na talaga mamataan kung saan nagsuot si Jelay. Mang Ote, mag-almusal na muna tayo. Para may lakas naman tayo sa paghahanap kay Jelay. Saka baka mamaya magpakita na rin yun. Baka naglalaro lang. Ay, nako. Sabihin mo, nagugutom ka lang. Pero sige, tara na't mag-almusal sandali. Bilihan na rin natin ang pagkain si Jelay para kapag nakita natin siya, makakain na rin siya kaagad. Isa naman kaya pumunta yun si Jelay, no? Ay, nako. Pasaway talaga yung batang yun. Teka nga sandali. Si Jelay yun, di ba? Oh? Nasaan? Wala, si Jelay nga. Abay, Mang Ote, nauna pa pala siyang kumain sa atin, ah. Malayo pa lang kasi ay tanaw na namin si Jelay na nakaupo sa karinderya ni Berta at maganang kumakain. Nakaupo naman sa tapat na si Wendy, na tuwang-tuwa pa habang nagsasalita. Siguro'y nakikipagkwentuhan sa bata habang kumakain ito. Oh, Dondon, Mang Ote, magandang umaga ho sa inyo. Ay, maganda umaga rin, Iha. Jelay, kanina ka pa ba dito? Ay opo, Mang Ote. Nagulat na nga lang ho ako kaninang madaling araw nung makita ko siyang nakahiga dito sa harap ng karinderya. Nagulat pa nga ho ako kasi hindi ko siya nakilala kaagad. Akala ko nga ho patay na eh. Nakunod ho ah. May pasaway talaga tong batang to. Jelay, hindi mo ba alam? Kagabi pa naghahanap yung tatay mo sa'yo. Tapos nandito ka lang pala. Langya naman talaga oh. Pasensya na po kayo, Kuya Dondon. Hindi ko nga rin po alam kung paano ako nakarating dito eh. Basta kanina po, nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Ate Wendy. Tapos wala pala ako sa kubo. Jelay, seryoso ka ba na wala kang naalala tungkol sa nangyari kagabi? Wala po talaga, tatay eh. Nagkatinginan pa kaming tatlo noon ni Wendy at Dondon. Pare-pareho kasi naming hindi batid kung ano ba talaga ang nangyayari kay Jelay. Pero hindi ko na rin sinabi sa kanila kung ano ang nakita ko kay Jelay kagabi. Kung paanong naging parang mata ng pusa ang mga mata niya. Nakakatakot, pero pilit ko yung iwinawaksi sa isipan ko. Hindi pa po ba tayo uuwi, Tay? Nagawa niyo na rin naman po yung trabaho niyo, hindi po ba? Jelay, kailangan ko muna siguraduhin na hindi ako mahuhuli ni Ka Felipe. Mahirap na mabalikan. Baka mamaya maiwan ka mag-isa kapag may nangyari sa akin. Oh, gusto mo ba yun? Wala nang mag-aalaga sa'yo kapag nagkaganon. Syempre po ayoko. Pero Tay, hindi pa po ba talaga kayo titigil sa ginagawa niyo? Natatakot po kayong mabalikan pero patuloy pa rin po kayo sa paggawa ng masama. Kasi anak, ito lang yung bumubuhay sa atin eh. Wala naman kasi ako ibang alam na gawin. Marami po kaya, Tay. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pero kung pagninilay-nilayan niyo po yung mga nagawa niyo, may isip niyo na kaya niyo namang gumawa ng mabuti. Pero mas pinili niyong gawin kung ano yung masama. Natahimik na naman ako dahil sa sinabi niya. Tama naman kasi siya. Kahit kasi pilitin ko ang sarili kong iwanan na ang masamang gawain ko, may mga tao pa rin talagang hinahanap ang serbisyo ko. Kaya kahit anong pagtakas ang gawin ko sa nakaraan ko, pilit pa rin ako nitong hinahabol hanggang sa tuluyan na nga ako nitong mapabalik sa dating gawain ko. Oh, Nangote, bakit parang ang lalim naman yata na iniisip nyo? Teka, nagkapit na ho ba kayo? May dalaw ako ditong kasaba cake. Specialty daw to ni Wendy. Oh, akala ko ba hindi siya marunong magluto? Ng ulam po. Pero kapag panghimagas, gamay na gamay niya ho yun. Ganun ba? O siya sige. Magtimpla ka na rin ng kape at sakto yung dala mong kasaba cake. Si Jelay ho, nasaan? Nasa loob, natutulog. Pakagising mo nga't 4:00 na. Mamaya yan, hindi na siya matutulog sa gabi. At baka kung saan naman makarating yun. O sige ho. Pero kapapasok pa lang nun ni Dondon sa bahay ay kaagad na siyang napasigaw. Kaya naman ako, napatayo kaagad at patakbong pumasok sa loob ng kubo. Nadatnan ko si Dondon na sinasalat ang noo ni Jelay.
habang ang bata ay balot na balot ng kumot at nanginginig pa. Mangote, ang taas ho ng lagnat ni Jelay. Kanina pa ho siya nanginginig dito eh. Ano? Diyos ko, ilang minuto lang naman ako nawala sa tabi niya. Kanina maayos pa naman yung pakiramdam niya. Jelay? Jelay anak, ano nararamdaman mo? Ang lamig po, Tay. Hindi ko na po kaya yung lamig. Diyos ko, Mangote, ilapit na ho kaya natin siya kay Tatang Felipe. Hindi pwede. Baka malaman ni Ka Felipe na ako'y tumatrabaho kay Berta. Hindi ako maaaring lumapit sa kanya. Teka sandali, kukuha ko ng maligam-gam na tubig para ipuna sa kanya. Ikaw, puntahan mo si Wendy. Talungin mo kung sa banda yung malapit ang butika dito na makabili ka ng gamot ni Jelay para sa lagnat. O sige ho, Mangote. Nagmamadali akong nagsali ng mainit na tubig sa isang plangganita. Saka nilagyan yon ng malamig na tubig para lumigamgam. Kumuha rin ako ng bimpo na gagamitin kong pamunas kay Jelay. Nanginginig ang mga kamay ko noon dahil sa sobrang kaba. Hindi kasi talaga ako maalam mag-alaga ng may sakit kahit na simpleng lagnat pa yan. Ilang taon na rin kasi si Jelay nang mapulot ko siya mula sa bukana ng baryo kung saan nakita ko siyang palaboy-laboy. At simula noon, hindi pa talaga siya nilagnat ng ganito katindi. Tatay, sobrang lamig po. Shh! Ayos lang yan, anak. Tiisin mo. Kailangan to para bumaba kahit papaano yung lagnat mo. Diyos ko naman kasi, ano ba nangyari sa'yo? Kagabi lang nag-iba ang itsura ng mga mata mo tapos ngayon, sobra ka naman nilalagnat. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Hindi po kaya nalaman na ni Tatang Felipe na ikaw yung bumarang kay Aling Berta kaya nagkakaganito ako. Tatay, baka po sa akin bumabalik yung sumpa. Hindi, anak. Hindi ko hayaang mangyari yon. Magtiwala ka lang. Huhupa din yung lagnat mo at magiging-ayos ka rin ulit. Maya-maya lang din ay dumating na si Dondon kasama si Wendy. May dala siyang isang supot na sa hinuha ko ay sopas ang laman. Kaagad namang iniabot sa akin ni Dondon ang gamot, saka inilapag sa lamesa ang supot na yon. Habang si Wendy naman ay lumapit sa kinahihigaan ni Jelay. Anong nararamdaman mo, Jelay? Nagugutom ka na ba? Dinalhan ka namin ng sopas. Gusto ko po ng sopas, ate. O siya, sige. Sandali lang ha, ihahanda ko lang. Mangote, paano ho kapag hindi pa humupa yung lagnat ni Jelay hanggang mamaya? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huhupa yan. Kailangan niya lang talagang uminom ng gamot. Palagay ko, dahil to sa pagtulog niya sa labas kagabi. Kasi di ba, Wendy, ang sabi mo, sa labas ng karinderya mo siya natulog? Yun nga ho eh. Siguro ho, mahamog pa naman sa labas. Tsaka baka kung anong mikrobyo yung kumapit sa kanya dahil dun sa maruming pinaghigaan niya. Ay, nako. Pero sana talaga, umupa na yung lagnat niya. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko dahil wala naman ako alam sa pag-aalaga sa bata eh. Nasaan ho ba yung asawa ninyo? Kung hindi niyo humamasamain. Wala ako asawa. Ho? Paano kung walang asawa? Wala as in sumakabilang buhay na? Wala. As in wala. Hindi na nakapag-asawa yan si Mang Ote dahil sa trabaho niya. Palipat-lipat kasi siya ng tirahan eh. Hanggang sa makita niya si Jelay na palaboy-laboy sa daan. Naawa siya kaya dinala niya sa bahay para maalagaan. Hindi niyo ho pala tunay na anak tong si Jelay. Kala ko ho kasi totoong anak niyo eh. Magkahawig naman po kasi kayo. Talaga ba? Oo, Mang Ote. Kahit nga ako, nag-iisip baka may nobya kay dati na nabuntis niyo eh. Kaso hindi niya lang pinanindigan. Ano? Hindi nga ako nagkaroon ng nobya kahit na minsan tapos pagkakamalan mo pa ako nakabuntis. Hoy, Dondon, pinapasama mo talaga ang imahe ko, no? Kahit ganito ako, hindi ko makakayang gawin yun sa isang babae. Ano lang ho yung kaya niyong gawin? Aray ko naman ho, Mangote! O sige, ituloy mo. Sakit naman ho niyan. May batuhin pa naman ako ng tsinelas na sandugo. Kotang-kota na kayo ha. Napakatabil ng dila mo eh. Minsan kasi matuto ka rin tumahimik. Abay mas masahol pa sa babae ang bibig mo kada dakdak eh. Ba't hindi mo tularan to si Wendy? Kay babaeng tao pero tahimik. Siguro pinaglikan ng nanay mo sa kipay ng baboy ano?
Natawa naman si Wendy dahil sa sinabi ko habang si Dondon naman, napakamot na lang sa ulo niya. Paano ba naman kasi? Muntikan niya pa akong ilaglag kung hindi ko siya naagapan. Muntikan na tuloy matamaan ng tsinelas yung bibig niya dahil sa pagbato ko. Nang maisalin na ni Wendy ang sopa sa mangkok, kaagad niya namang pinakain si Jelay. At pagkatapos ay saka namin siya pinainom ng gamot. Wendy, iya, kamusta na pala yung nanay mo? Ayun po, maayos naman na po. Hindi na po siya nagsusuka ng mabahong likido at saka mga bulate. Kaso nanghihina pa rin ho siya eh. Kaya hindi pa rin siya makatayo sa higaan niya. Oh, tapos nandito ka para tulungan kami ni Jelay. Nako, pasensya ka na talaga, iya. Naabala ka pa namin. Ay nako, Mang Ote, wala ho yun. At saka uuwi na rin naman ho ako pagkatapos nito eh. Talagang tiningnan ko lang ho yung lagay ni Jelay kasi nag-aalala rin ho ako. Napalapit na rin ho kasi sa akin tong batang to eh. Naks naman, yun oh. Alam mo, Wendy, yan yung gusto ko talaga sa mga babae. Yung mahilig sa mga bata. Para sa akin kasi, kapag ganyan yung babae, magiging isa siyang mabuting ina sa huli. Pinamulahan naman ng mukha si Wendy noon dahil sa sinabi ni Dondon. Marahil ay hindi niya inaasahang lalabas ang mga salitang yon sa bibig ng binata. Ako naman, pasimpleng ngiti lang dahil sa tingin ko ay konting tulak na lang. At mahuhulog na rin itong si Wendy kay Dondon. Kahit naman kasi maingay si Dondon, hindi pa rin maipagkakailang may mabuti itong puso. O siya, sige ho, mauna na po ako ha. Kailangan ko na rin kasing pakainin si nanay, lalo't 6:00 na ng gabi. Maaga ho kasi siyang natutulog eh, dahil yun ang bilin sa kanya ni Tandang Felipe. O sige, iha. Mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Salamat ha. Wendy, hatid na kita. Baka kasi mapaano ka pa sa daan eh. Madilim na. Naku, ano ka ba? Ayos lang ako, no? Sanay naman na ako rito. Diyan ka na lang at tulungan mo si Mang Ote sa pag-aalaga kay Jelay. Hindi. Sandali lang naman eh. Sige na, hatid na kita. O sige, ikaw ang bahala. Mang Ote, alis na ho ako ha. Bye-bye, Jelay. Pagaling ka ha. Nang makaalis na ang dalawa ay siya namang pag-alingaw-ngaw ng mga alulong ng aso. Napamasid ako sa paligid dahil kakaiba ang nararamdaman ko. Maya-maya pa, bigla na namang nanginig si Jelay na para bang kinukumbulsyon. Nang kapain ko naman ang noo at leeg niya, napakalamig nun. Butil-butil din ang kanyang pawis na tumutulo sa bawat paggalaw niya. Diyos ko, Jelay, ano naman nangyayari sa'yo? Bumaba na yung lagnat mo pero nanginginig ka pa din. Ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Ilang segundo lang ay tumigil na rin sa panginginig ang katawan ni Jelay. Pero nagulat ako at tila na itulos sa kinatatayuan ko nang bigla siyang tumingin sa akin. Matatalim ang mga tinging ipinupukol niya sa akin na para bang gusto niya akong patayin. Jelay, anak, huminahon ka. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Jelay! Mangote, nandito na po ako. May dala po akong... Teka, Jelay? Hala, Mangote, ano ba nangyari kay Jelay? Bakit kayo sa makatingin? Hala, Diyos ko, Mangote, nag-iba po yung mata ni Jelay. Don, maghanap ka ng panali. Kahit anong panali, bilisan mo. Kailangan natin siya maigapos bago pa ang tagain lumabas sa kubo. Oo, sige ho. Teka lang, saan ba ako maghanap ng panali dito? Mangote, wala akong kahit ano dito. Alam ko na, itong kumot. Baka pwede ho ito. Oo, sige, pwede na yan. Akin na, bilis. Bilisan mo at tumatayo na si Jelay. Ito na ho. Hawakan mo siya, Don. Hawakan mo, bilis. Oh, pero, wala nang pero. Bilisan mo kung ayaw mo pati ikaw, barangin ko. Oo na ho. Sabi ko na nga po, hawakan ko na eh. Ito na ho. Hindi naman nagpupumiglas dun si Jelay kaya hindi na rin kami nahirapan sa paggapos sa kanya. Ayoko naman talagang gawin yun sa bata. Ang kaso nga lang, baka bigla na naman niya akong takasan at baka kung saan-saan pa siya makarating. Alam kong ng mga oras na yon ay kailangan na talaga namin ang tulong ng isang albularyo dahil nga sa hindi maipaliwanag ng mga nangyayari sa bata. Mangote, ano na akong plano nyo? Dapat ho kasi talaga ipatingin natin siya kay Tatang Felipe. Kahit na wag na ho kayong sumama, ako na lang ho yung magdadala sa kanya.
Sa tingin niyo, di ko kaya naipasa na talaga kay Jelay yung sumpa? Dahil nasabi, malakas ang puwersa mo kaya itong bata na lang yung pinuntirya ng albularyo. Hindi, imposible yun, Don Don. Kasi kung sakali, di sana napalayas na tayo dito sa kubo. Malay nyo, nagpapanggap lang silang hindi nila alam na ikaw yung bumabarang kay Aling Berta. Baka ginagawa lang nila yun para makita nila yung epekto kapag binalik sa iyo yung sumpa. Pero hindi naman barang ang nangyari kay Jelay Napabuntong hininga na lang si Dondon dahil alam niyang hindi talaga ako papatalo. Hindi ko rin alam noon kung papayag ba akong ipatingin si Jelay sa matanda o hindi. Pero hindi ko na rin kasi kayang makita si Jelay na parang wala sa sarili. Hanggang sa ilang sandali lang, muli na naman itong kinumbulsyon. Mangote, ano na ho? Hayaan nyo lang ba siya mahirapan ng ganyan? Mangote, maawa ka naman sa bata. Diyos ko, sandali, bubuhati ko siya. Buksan mo yung pinto, Don. Bilisan mo! Ito na ho, bilisan mo natin. Namamawis na ho si Jelay. Don, pakisarado yung pinto tapos sumunod ka na sa amin, ha? Oo. Halos takbuhin ko na ang daan papunta sa bahay ni Ka Felipe para lang makarating kami kaagad doon. Hindi ko na nga alintana noon ang bigat ni Jelay at para na rin akong lumilipad sa bawat paghakbang ko. Mabilis naman na humabol sa amin si Dondon at ilang sandali pa, nakarating na nga kami roon. Katukin mo na, Don. Bilisan mo. Nakakaawa na si Jelay. Bilisan mo. Oo. Tao po. Tatang Felipe. Tatang Felipe. Si Don ho ito, Tatang. Mangote. Parang wala naman hong tao dito eh. Tingin nyo, oh. Wala naman ni isang ilaw nakasindi. Nako. Diyos ko. Paano na tayo nito ngayon? Sandali lang ho. Susubukan ko humpuntahan sila Aling Berta. Baka ho nandun si Tatang Felipe at ginagamot siya. Hindi na hinintay pa ni Dondon ang sagot ko at kaagad nang tumakbo papunta sa bahay ni Berta. Naaawa at naglulumo na lang ako napatingin kay Jelay na tila lantang gulay na sa mga bisig ko. Nalalamig na siya sa pawis at namumutla na rin ang kanyang bibig. Tila nang hina ako dahil sa itsura ng anak ko at kaagad akong napaluhod sa lupa. Diyos ko, pagiliin niyo ho sana yung anak ko. Hindi ko kayang nakikita siya na ganito. Ayaw ko siyang mahirapan kaya pakiusap po. Pagaliin niyo ho siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Nang mga oras na yon ay para akong natauhan sa mga ginagawa ko. Siguro nga ito na yung karmang laging sinasabi ni Jelay sa akin. Pero hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko ang anak ko at handa akong gawin ang lahat maging maayos lang siya. Mangote, nandito na ho si Tatang Felipe. Oh, Ote, kinukumbulsyon daw na matindi si Jelay. Oo, Tatang Felipe. Buti nga ngayon hindi na kaso. Kanina pa siya hindi nagigising eh. Humihina na rin yung tibok ng puso niya. Ka Felipe, tulungan niyo ho yung anak ko. Parang awa niyo na. Nakikiusap po ako. Titignan ko kung ano magagawa ko, Ote. O siya, tara na sa loob at nang matignan ko na yung lagay ng bata. Don Iyo, pakitulungan mo nga itong si Ote. O sige ho, Tatang. Mang Ote, parang hindi na huminga si Jelay. Tignan niyo ho, para maputla na ho siya. Diyos ko, Ka Felipe, tulungan niyo po yung anak ko. Hindi magkamayaw sa pag-agos ang mga luha ko noon dahil sa labis na pag-aalala. Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay ng matanda, ay kaagad kong inilapag si Jelay sa isang papag na naroon sa sala. May banig naman doon at unan. Todo dasal ako noon na sana na mali lang si Dondon ng pakiramdam at hindi pa talaga nawawala ng pulso si Jelay. Alam kong nakakatawang isipin na gumagawa ako ng mga bagay na taliwas sa mabuti, pero nagawa ko pa rin magdasal. Ay, mabutit unti-unti nang bumabalik yung pulso niya. Siguro, dahil sa pagkukumbulsyon niya, kaya saglit na tumigil yung pagtibok ng puso niya kanina. Sandali lang at may kukunin lang ako. Pumasok sa isang kwarto si Ka Felipe at paglabas niya, may bitbit na siyang iba't ibang bote na naglalaman ng mga likido. Una niyang ginamit yung tila lana at saka inihaplas sa noo, kamay, tiyan at paa ni Jelay.
Makakatulong ang lanang ito na may halong halamang gabot upang hindi pasukin ng hangin ang katawan ng bata. Kaya siya nilalamig kasi hindi mo siya inaaplasan. Wala naman ho kasi akong lana sa bahay o kahit anong panghaplas. Ganun ba? O siya, sige. Hayaan mo't padadalahan kita ng may magamit kayo roon. O siya, kumain na ba kayo? Hindi pa nga ako tatang meron ka ho ba dyan? Baka pwede ho makikain. Kakapalan ko na po yung mukha ko kasi gutom na po talaga ako Wala naman problema doon. O siya, kumain ka na lang doon sa kusina. Ikaw nang bahala mag-asikaso sa sarili mo, ha? Malaki ka na. Feel at home lang. Yun. O sige ho, kain po muna ako, ha? Mangote, kayo ba? Ikuha ko na rin ho ba kayo? Ote, sige na. Kumain ka na rin doon. Salamat to, ha? Mangote, ano bang plano ninyo? Anong plano ko? Anong ibig mo sabihin? Itutuloy pa rin mo ba niyo yung nasimulan nyo? Yung pambabarang kay Aling Berta? Shh! Manahimik ka nga dyan. Baka masabok pa kita. Kapag talaga nabisyo tayo dito, ikaw yung babarangin ko. Mang-ote naman Pero alam niyo ho, Mang-ote, ano kaya kung dumito na lang tayo? Huwag na tayong bumalik sa baryo natin. Total, wala rin naman tayong babalikan dun Pare-pareho naman tayo walang pamilya. Dito na lang tayo magbagong buhay. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, ano? Siyempre naman ho. Ngayon lang ho ako nakaramdam ng ganito para sa isang babae. Kaya nga po, seryoso talaga ako kay Wendy. Nang matapos kaming kumain ni Dondon ay kaagad na kaming bumalik sa sala kung nasaan sina Ka Felipe at Jelay. Nakaupo si Ka Felipe sa sofa habang tulog na tulog naman ang bata. Walang ekspresyon ng mukha ng albularyo na siyang ikinabahala ko. Hindi ko alam pero parang biglang binundol ng matinding kaba ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Ka Felipe, kamusta ho yung anak ko? Ote, itong anak mo, kilala mo ba talaga ang ina niya? Ho? Anong ibig niyo sabihin? Kung kilala mo ba talaga ang asawa mo? Wala pong asawa yan si Mang Ote. Hindi ko tunay na anak yan si Jelay. Ambon ko lang ho siya. Kaya pala. Pero, makinig ka sa sasabihin ko, ha? Saglit na pumailan lang ang katahimikan sa pagitan naming lahat noon bago muling nagsalita si Ka Felipe. Pero ang mga sumunod niyang sinabi, ang siyang mas lalong nagdulot ng kaba at takot sa sistema ko. Ote, Tonton, si Jelay, meron siyang dugong aswang. Ano? Isa pong aswang si Jelay? Diyos ko, kaya pala nung nakaraan, naging parang pusa yung mga mata niya. Isa sa mga magulang niya ang aswang. At ngayon, unti-unti na nangingibabaw ang dugong aswang sa sistema niya. Kaya kailangan natin itong agapan bago pa siya tuluyan talunin ng halimaw sa loob niya. Mabuti na nga lang at hindi pa siya nakakatikim ng dugo at sariwang laman ng tao. Mas madali pa natin siya magagamot. Pero, Ka Felipe, magagamot pa ho ba yun? Nasa dugo niya yung pagiging aswang, di ba? May punto ka naman. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay yung bigyan siya ng pananggalang. Isang proteksyon upang hindi tuluyang manaig sa kanya ang pagiging isang aswang. Ginawan nga ni Ka Felipe ng proteksyon si Jelay at doon na muna niya kami pinatulog sa bahay niya. Kinabukasan, iniwan na muna namin si Jelay doon. Saka kami pumunta sa karinderya ni na Wendy para bumili ng almusal. Nakakahiya naman kasi kung pati pagkain namin iaasa pa namin sa matanda. Dondon, sino kaya yung kausap na lalaki ni Wendy? Manliligaw niya kaya yon? Abay, kagandang lalaki nun Oh, hindi naman siguro. Hindi ko lang nakita yan dito Aba, malay mo naman kung may trabaho pala yon kaya ngayon lang nabisita si Wendy. Oti naman Inasam niyo ba ako? Mas gwapo naman ako sa kanya kahit medyo chubby ako sa banda, hindi ko kasi makita Ba,
nagagawa niyo na magbiro ng ganyan ha. Samantalang kahapon, alala kayo kay Jelay. Naiyak pa nga kayo eh. Abay malamang, anak ko yun eh. Nasa bingit na nakapahamakan ng buhay niya. Oh, sino hindi mag-aalala kapag ganon? Eh, sabi ko nga. Oh, Don, Mang Ote. Kayo pala. Magandang umaga sa inyo. Maganda umaga rin, Iha. O sige, Wendy babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Sige po, Sir Dindo. Wala pong problema. Sinabi ng Dindo na lang eh. Huwag mo na akong tawagin, sir, kasi masyadong formal. Sige, Dindo. O siya, sige. Una na ako Psst, Wendy, sino yun? Manliligaw mo? Hindi no. Ano lang yun? Nagtatanong-tanong lang. Bakit kailangan niyo pa magkita ulit? Ewan ko. O siya, ano bang gusto niyong ulam? Si Aling Berta ba yung nagluto nito? Ako pa rin. Pero binigyan naman ako ni nanay ng recipe. Kaya medyo okay na yung lasa niyan. Kaya marami na rin bumili kanina. Abay, mabuti naman kung ganon. Siya, bigyan mo nga ako nitong tortang hipon saka sopas para kay Jelay. O sige po, sandali lang po Isang buong araw na puro tulog lang ang ginawa ni Jelay. Siguro'y bumabawi ng lakas dahil nga ilang araw din siyang nilagnat noon. Hindi ko na rin tinuloy ang pambabarang noon kay Berta dahil wala na rin naman akong planong bumalik pa sa dati naming baryo. Kinabukasan naman. Tatay, hindi pa po ba tayo uuwi sa atin? Ano anak? Gusto mo ba bang bumalik doon? Ikaw, kung ano gusto mo? Ayaw ko pa nga po sana. Mas maganda po kasi dito Mas tahimik yung baryo tapos marami pang mababait na mga tao na hindi umaasa sa pambabarang para lang makaganti sa kapwa nila. Hindi ako nakaimik sa sinabi niyo ni Jelay. May punto naman kasi siya. Mas tahimik nga sa baryo, Felicia. Pero ang akala naming tahimik na baryo, bigla na lamang nabulabog. Nang isang umaga ay bigla na lamang umusbong ang isang balitang may nawawala raw na isang dalagita. Ano? Paano nawala pa? Baka naman pumunta lang sa mga kaibigan niya. Dalagita kasi yun, di ba sabi mo? Oo nga. Pero kasi hinahanap na rin siya ng mga magulang niya dun sa bahay ng mga kaibigan niya. Pero wala raw talaga. Ay nako, sana naman walang nangyaring masama dun sa batang yun. Paano ba? Lumapit na ba sila kay Tatang Felipe? Hindi pa nga ho Wala pa naman kasi si Tatang sa bahay niya. May pinuntahan daw ho sa kabilang baryo. Minsan kasi siya talaga ang dumadayo para manggamot. Abay, ang sipag talaga ni Tatang Felipe, no? Ngayon lang ba may nangyaring ganito sa baryo nyo, Iha? Oo, Mang Ote. Kaya nga ako nakakabahala Oo, Ote. Nandito pala kayo. Kakain ba kayo? Oo, Berta. Kamusta ka na? Magaling ka na ba? Sa awa ng Diyos, oo, magaling na ako. Ganun yata talaga kapag nakagawa ka ng kasalanan. Nakakarma ka. Kasalanan? Ano naman hong ibig niyong sabihin, Nay? Wala. Siya, sige. Ano bang inyot ako ng maghahain? Libre ko na to, ha? Huwag na kayong magbayad at pasasalamat ko na rin to sa inyo. Pasasalamat ho? Parang kung saan? Imbis na sumagot ay isang tipid na ngiti na lamang ang iginawad sa amin ni Berta. Lalo na sa akin. Ngiting may ibig sabihin pero hindi ko lubosang maarok kung ano. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Kinagabihan naman, habang mahimbing nang natutulog ang dalawa ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Papiling-biling lang ako sa higaan ko dahil pakiramdam ko talaga ay sobrang maalinsangan ng gabing yon. Ay nako, ano ba naman to? Bakit sobrang init naman yata ngayon? Wala man lang kahangin-hangin Makainom nga lang muna ng tubig. Pero isang pagaspas mula sa taas ng bubungan ng umagaw sa atensyon ko. Hindi pa man ako nakakababa ng higaan. Nakita ko na ang anino nito na paikot-ikot sa itaas ng kubo namin. Aaminin kong nakaramdam ako na ng takot. Dahil ni minsan sa tanang buhay ko ay hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Hindi ko alam na nagising din pala nun si Dondon.
Mangote? Ano ho yun? Bakit parang may malaking ibon sa ibabaw ng bubong natin? Ano ba yung nilalang na yun? Hindi ako sigurado, Dondon. Pero malakas ang kutob ko na isa yung aswang. Ano? Isang aswang? Wala naman ibon dito na ganun kalaki, Dondon eh. Halata naman sa pagpagaspas pa lang ng pakpak niya eh. Diyos ko, ayoko pa humamatay, Mangote. Kailangan ho natin ng pangontra. Asin at bawang daw yung katapat ng mga aswang. Wala naman tayo pangontra dito eh. Hindi nga tayo nagluluto dito, di ba? Saan tayo kukuha ng asin at bawang dito? Mangote, paano na yan? Wala tayong panlaban sa aswang na yan. Pero maging si Jelay ay nagising na rin nang sabay kaming napasigaw ni Dondon. Bigla kasing nayanig ang kubo na animoy lumilindol. Yun pala, inuuga ng nilalang na yon ang kubo namin. Mangote, ayoko pa bumamatay. Walang ya. Hoy, aswang, kapag hindi ka tumigil, yaayariin talaga kita. Tatay? Tay, bakit po kayo sumisigaw? Ano po yung nilalang na yun? Bakit may pula siyang mga mata? Sabay kaming napatingin ni Dondon sa gawi kung saan din nakatingin si Jelay. At doon nga ay namataan namin ang dalawang pares ng pulang mga mata. Muli na namang napasigaw nun si Dondon, habang si Jelay naman ay nagtataka pa rin. Anak, aswang yan nilalang na yan. Hoy, aswang! Umalis ka dito kung ayaw mo katayin kitang inayubak ka! Hala, Mangote, parang pinagtatawanan ka pa niya, oh. Narinig niyo ho yun? Oo, hindi naman ako bingi. Mangote, ano na pong gagawin natin? Nag-iisip pa ako noon kung paano nga namin mapapalayas ang nilalang na yon. Nang bigla namang may sumigaw mula sa labas. Pinakinggan pa naming mabuti kung kaninong boses galing yon. Hanggang sa mapagtanto na nga namin kung sino yon. Hoy, aswang! Ako ang harapin mong animal ka! Lubayan mo ang kubo ko at ikaw yung pagkaayusin ko kapag nasira yan! Manguti, si Tatang Felipe yun. Dondon, bantayan mo si Jelay. Tutulungan ko si Ka Felipe. Wala naman ho kayo sandata. Parang may nakita akong buntot pagi dun sa lagayan ng banig at unan. Sandali, kukunin ko. Ito. Hala, oo nga, buntot pagi nga yan. Pero tay, baka kung ano pong mangyari sa inyo sa labas. Mag-iingat ako. Huwag kayo mag-alala. Nang makalabas ako ng kubo ay nakita kong pinapaikutan lang ng aswang ang matandang albularyo. Para bang inaasar nito ang matanda. Kaya naman bigla ko na lamang naihampas ang buntot paging hawak ko sa ere para tawagin lang sana ang atensyon niya. Pero hindi ko naman inaasahan na bigla na lamang siyang mapapadaing dahil sa ginawa ko. Hote! Mabuti na lang at nakita mo yung buntot pagi! Oo nga ho eh. Ayos lang ho ba kayo? At nagsama pa talaga kayo ng dalawang angal. Isang albularyo at isang mababarang. Nakakatuwa naman ang tandem ninyong dalawa. Manahimik ang aswang ka! Humanda ka sa gagawin ko sa'yo kapag nahuli kita! Yun ay kung mahuli mo ako. Biglang bumulusok ang aswang papunta sa amin. Mabuti na lang, agad din kaming nakaiwas. Pero sa kanan ako napunta habang si Ka Felipe naman ay sa kaliwa. Muli na namang pumailan lang ang malakas na tawa ng aswang. Dahilan upang mas makita ko ang napakapangit niyang itsura. Ang sayo niyo talaga paglaruan, ano? At nagawa mo pa talaga kami insultuin! Matapang ka lang dahil nasaan yung aswang ka! Pero ang totoo, hindi mo talaga kami kaya hangal! Ano bang kailangan mo sa amin, aswang? Bakit mo kami ginagambala? Sekreto malupit lang yun, Ote. Pero hayaan mo, sa uli ay malalaman mo rin kung bakit. Sa ngayon ay maglaro muna tayo. Dinaluhong ako ng aswang at dahil sa pagkabigla, hindi kaagad ako nakagalaw. Para akong na-estatwa at kahit simpleng pag-iwas, hindi ko magawa. Mabuti na lang at maagap nun si Ka Felipe at kaagad niyang natakbo ang pagitan namin. Umiga siya at kaagad na isinalag ang hawak niyang itak, dahilan upang masugatan ang aswang. Walang yang, Ote. Buisit, may pangontra ang itak mo. Malamang! Isa akong albularyo kaya may orasyon ang itak na ito. Itagdag pa ang katas ng bawang at kalamansi na pinahid ko dito. Kaya talaga mahapdi kapag dumampi sa balat niyo mga aswang. Hindi ka talaga matanda ka. Huwag ka makisali sa gulo namin.
Wala kang pakialam kung ano mang gagawin ko sa lalaki yan. May kasalanan siya sa akin kaya kailangan niya magbayad. Eh bakit? Isa ka ba sa nabiktima ng pambabarang ni Ote, ha? Teka, sandali. Alam mo na, mambabarang ako. Isa akong albularyo, Ote. Malakas ang pakiramdam ko sa mga katulad ninyo. May pagkabobo ka rin pala, ano? Hindi mo man lang naisip yun. Sa bagay, sarili mo lang ang iniisip mo. Tumahimik ka, Aswang. Hindi mo alam ang buong katotohanan sa buhay ko. Kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Buisit ka talaga, Ote. Pasalamat ka at sugatan ako. Pero sa susunod na pagbabalik ko, sisiguraduhin ko na iisa-isay ko kayong mga buisit kayo. Hoy, Aswang! Saan ka pupunta? Harapin mo kami! Duwag! Ote! Ote! Sandali lang! Huwag mo na siyang habulin. Mapapagod ka lang dahil nakakalipad siya at ikaw hindi. Nakakainis eh. Tara na ho muna sa loob. Baka kasi bigla siya sumugod ulit. Hindi pa siya babalik, Ote. Malaki ang sugat na nadulot sa kanya nitong bendidadong itak ko. Kaya duda ako dyan. Siya, sige na. Pumasok ka na sa kubo at uuwi na rin ako. Buti na lang at sa bahay siya dumaan kanina. Kaya nasundan ko kung saan siya pupunta. Kapilipe. Maraming salamat ho ulit, ha. Napakasama akong tao. At aminado ako doon pero pinakitaan niyo pa rin ako na mabuti. Ote, dahil alam ko ang bawat tao ay hindi likas na masama. Mabuti kang tao. Nga lang mas pinili mo magpa-impluensya sa masasamang gawain. Ilang araw ding natahimik ang mga gabi namin pagkatapos ng insidenteng yon. Marahil ay ininda talaga ng aswang ang tama sa kanya ni Ka Felipe. Hanggang sa isang umaga, muli na naman naming namataan ang dayong lalaki at kumakain ito sa karinderya ni na Wendy. Good morning po sa inyo. Aba, ang cute naman ng batang to. Anak niyo ito? Oo, anak ko nga yan. Abay, napakabibo naman po ng batang ito. Halika, kain tayo, iha. Gusto mo ba ng champurado? Libre ko na. Talaga po? Oo naman. Wendy, pakibigyan nga ng champurado tong si, ano nga ba ulit pangalan mo? Ako po si Jelay. Jelay pala. O siya, Jelay. Bukan dito sa tabi ko. Kayo ho, gusto yun din po ba? Sagot ko na. Batong lokong to Nagpapakitang gilas pa. Shh, hayaan mo na. Ikaw naman kasi ang bagal-bagal mo kumilos. Yan tuloy, mukhang mauunahan ka pa niyan kay Wendy. Naku, yan yung hindi ko hayaan mangyari. Kahit gwapo yun at mukhang mayaman, di ako basta susukol ng ganun-ganun lang, no? O siya, sige, sinabi mo Tara na, mag-almusal na tayo para may lakas ka ng umiyak. Mang-OT naman Napag-alaman naming Dindo pala ang pangalan ng lalaki. At siya nga ang nagbayad ng mga kinain namin. Hindi ko nga alam kung sinadya ba talagang damihan ni Dondon ang pagkain niya dahil alam niyang magpupumilit ang lalaki na sagutin ang almusal namin. Pare, nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa talaga nagbayad ng kinain namin. Di pa naman tayo close. Nako, walang problema yon. Simula ngayon, dito na ako kakain. Kaya kung gusto nyo, sabayin nyo ako para magkwentuhan tayo. Sa ganun, magiging close tayo, di ba? Pero salamat talaga sa libre, Dindo, ha? Hayaan mo, sa susunod, babawi kami sa iyo. Nako, ayos lang ho yun. O sige na ho, mauna na po ako at may trabaho pa ako. Wendy, una na ako, ha? Oo, sige Dindo. Ingat ka Babay po, Kuya Dindo. Salamat po sa champurado Nang makaalis na siya ay saka naman kinausap ni Dondon si Wendy. Natawa naman ang dalaga sa klase ng pagtatanong niya. Halata kasi sa tono niyang nagsiselo siya sa presensya ng lalaki. Wendy, manliligaw mo yung lalaking yun, no? Ano ka ba? Hindi, no? Talagang mabait lang siyang tao. Kaya feeling mo may iba siyang pakay sa akin. Pero ako nang nagsasabi sa'yo, wala yun, okay? Tsaka, bakit kung makapagtanong ka naman dyan, parang boyfriend kita? Hindi ka nga rin nanliligaw sa akin Kaya hindi dapat big deal sa'yo yung pagpunta dito ni Dindo.
Yan tuloy, kuya. Basag ka tuloy. Bakit kasi ang torpe-torpe mo eh? Ligawan mo na kasi. Bahala ka. Kapag naunahan ka ni Kuya Dindo, sorry ka na lang. Walang iyakan ha. Ano din to? Ang hina-hina mo kasi. Wala, napagsabihan pa nga ako ng isang bata. Kasalanan ko ba kung manhid yan? Hoy, Dondon. Narinig ko yun ha. Sinong manhead? Wala naman ako sinabing ganun eh. So, sige lang, mag-deny ka lang. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako manhead, no? Pero anong gagawin ko kung hindi ka naman nagsasabi? Hindi naman ako manghuhula at mas lalong hindi naman ako syomera. Ay, naku. Pagpasensya mo na talaga, torpe talaga yung pagdating sa mga babae. Kaya nga hindi pa nagkakanobya yan eh. Bahala ho siya. Alam nga naman kung ako pa yung mandigaw sa kanya. Ay, naku. Mga lalaki talaga ngayon, sila pa talaga yung mga pabebe. Ay, naku, ate. Sinabi mo pa. Nagtawanan na lang kami dahil sa pagsigundang yun ni Jelay. Habang si Dondo naman ay namumula na ang muka. Ewan ko kung dahil ba sa kilig o pagkaasar, pero hinayaan ko na lang siya. Pero napabaling ang atensyon naming lahat sa humahangos na si Berta. Namumutla siya at nanlalaki ang mga mata habang naghahabol ng hininga. Oh, Nay! Ano pong nangyari at bakit ganyan yung itsura niyo? Ay, yung dalagitang nawawala. Nahanap na siya. Kung ganun, bakit parang masama balita ay nasagap mo? Mukha ka kasing takot na takot eh. Kasi naman, huli na nang malaman ni Ka Felipe kung nasaan ang dalagita. Wala na siyang buhay nang matagpuan ng mga otoridad. Nagimbal kaming lahat dahil sa ibinalita ni Berta. Walang ni isa man sa amin ang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. At isa lang ang naisip kong gumawa ng bagay na yon. At alam niyo ba kung ano pang masaklap? Wakwak ang tiyan niya at nawawala ang mga lamang loob. Walang iyan na yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Isang aswang yung bumiktima sa kanya. Hindi ako maaari magkamali. Malakas din ang kutob ko na isang aswang yung pumatay dun sa dalagita. Noong nakaraang gabi kasi, sinalakay din kami na aswang sa kubong tinutuluyan namin. Inuga niya pa nga yung buong kubo eh. Diyos ko naman, Dondon. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa inyo. Lalo na't may kasama pa naman kayong bata. Oo nga eh. Buti na lang talaga dumating si Ka Felipe. Dahil kung hindi, ewan ko na kung ano nangyari sa amin. Wala pa naman kaming kahit anong pangontra sa bahay. Mabuti na lang at may naiwang buntot pagi dun si Ka Felipe. Doon sa kubo. Kaya may nagamit ako para tulungan siya noon. Ay nako, kinakabahan na talaga ako. Baka mamaya pati kami ng anak ko puntiryahin ang aswang na yun. Aling Berta, gusto niyo ho ba dito na lang ako sa bahay niyo? Para kahit paano may makasama ho kayong lalaki. Talaga ba? Kung makatili ka nga noong nakaraang gabi, tinalo mo pa yung mga babae. Tapos magpipresenta ka na bantay sila Wendy at Berta? Ay, nako. Grabe naman ho kayo sa akin. Pinapahiya niyo naman ako eh. Nabigla lang naman talaga ako noon. Tsaka sino bang hindi matatakot sa itsura ng aswang na yun? Pulang-pula yung mata nun eh. Ako na lang po kaya, Ate Wendy. Hindi naman po ako takot sa aswang eh. Naku, Jelay, ang tapang-tapang mo naman. Pero kahit na hindi ka natatakot, bata ka pa rin. Madali ka lang matatangay ng aswang na yun. Pero ang takot po ang nagpapalakas sa mga kagaya nilang kampo ng dilim. Kapag pinakita niyong hindi kayo natatakot sa kanila, mag-iingat po sila. Kasi ang totoo, mas takot sa tao ang mga aswang. Aba, Jelay, saan mo naman nakuha yung pinagsasabi mo na yan? Sabi po ni Ka Felipe. Pinabauna naman kami ni Berta ng mga pangontrang asin, bawang at kalamansi pag uwi namin. Hindi na kami tumanggi dahil malaking tulong din yun sa amin, sakaling muli na namang umatake ang aswang. At hindi nga ako nagkamali, dahil kinagabihan, muli na namang pumaroon ang aswang. Pero sa pagkakataong yon, nag-iwan lang siya ng isang patay na kambing sa labas ng kubo at saka tumatawang umalis. Anak ng napakasahol talaga yung aswang na yun. Buntis pa talaga yung kambing na biniktima niya. Diyos ko, kawawa naman yung kambing. Ay, nako. Hindi ko talaga alam kung ano pakay sa atin ng aswang na yun. Pero kilala niya ako eh. Hindi ko kaya isa siya sa mga nabiktima ng pambabarang ninyo, Mangote. Kasi grabe yung galit sa inyo eh. Imposible. Nagbibigay ng letrato ang kliyente ko. At wala akong natatandaan kamukha niya ang isa sa mga naging biktima ko. Baka naman ho ka mag-anak o di kaya'y asawa.
Kasi bakit sinundan niya pa kayo hanggang dito kung wala naman siyang matinding galit sa inyo? Laman ng isip ko ang sinabing yun ni Dondon hanggang gumabi. Kaya mabilis din tuloy akong nakatulog noon. Pero bigla na lamang akong nagising nang may marinig akong kumalabog sa dingding. Umuga pa nga ang kubo kaya pati si Dondon ay nagising din. Langya, ano yun? Hindi ko rin alam eh. Nagulat nga din ako eh. Teka, narinig niyo ba yun? Ha? Yung alin? Parang may narinig po akong batang sumisigaw. Teka, si Jelay! Nanlaki ang mga mata kong napabalikwas dahil sa sinabing yun ni Dondon. Noon ko nga lang napansin na wala na pala sa tabi ko si Jelay at bahagya nang nakabukas ang pinto. Anak ng... Dondon, bilisan mo! Kunin mo yung pangonta at sundan natin si Jelay! Diyos ko naman, yung batang yun, oh! Oh, sige mo, mangote! Nagmamadali kong kinuha mula sa taas ng tukador ang buntot pagi at saka mabilis na tumalilis palabas ng bahay. Maliwanag ang sinag ng buwan, kaya hindi kami masyadong mahihirapan na makita ang paligid. Doon po tayo, mangote. Doon ko po narinig yung sigaw kanina. O sige, tara. Diyos ko naman, sana walang masamang nangyari kay Jelay. Eh sana nga, iyo. Hindi ko talaga mapapatawad yung sarili ko kapag napahamak siya. Habang tumatakbo ay hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa kabang bumabalot sa dibdib ko. Munti ka na kasing mawala sa akin si Jelay dahil sa pagkukumbulsyon niya na dulot ng sintomas ng pagkaaswang niya. Tapos ngayon naman, tatangingin na naman siya ng isang aswang. Mangote, sa palagay niyo ba lalaki yung aswang? Hindi ako sigurado. Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng babae at lalaki aswang eh. Kaya hindi ko alam kung anong pagkakaiba nila. Eh kasi kung tinangay ng aswang si Jelay, posible siya yung pakay noon. Kasi pareha silang aswang eh. Imposible naman hindi maramdaman ng halimaw na yun na kauri niya si Jelay, di ba? Eh, teka, narinig mo yun? May sumigaw na naman. Oo, para doon banda yun eh. Isang masukal na gubat ang pinasukan namin noon. At dahil may mga malalagong puno, hindi basta-bastang nakakapasok sa loob ang sinag ng buwan. Hindi tuloy namin masyadong maaninag ang daan, kaya bumagal ang pagtakbo namin. Hanggang sa isang talon ang bumungad sa amin. Mangote, tingin niyo po, meron ho palang talon dito. Nakikita ko nga eh. Tara, hanapin natin si Jelay. Jelay? Jelay, nasaan ka? Jelay! Tatay! Kuya Dondon! Jelay! Nasaan ka, anak? Sumagot ka, anak! Mangote, tingnan niyo, doon ho banda. Mula sa dilim ay may isang bultong unti-unting naglalakad papunta sa bahaging nasisinaga ng buwan. At pareho kaming natigilan ni Dondon nang makita kung sino ang taong yon. Kumuyom ang mga kamao ko dahil sa galit at saka siya tinitigan ng masama. Kamusta, mangote? Dindo, ano ginagawa mo? Ibigay mo sa akin si Jelay! At anong akala mo sa anak ko? Isang laruan na gusto mong hingin? Hayop kang lalaki ka. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap ka lang mabait eh. Ibigay mo sa amin si Jelay! Hindi mo ba narinig yung sinabi ko, Dondon? Anak ko si Jelay! Kung totoong anak mo siya, bakit mo siya pinabayaan magpalaboy-laboy kung saan-saan? Dahil gusto kong maranasan mo kung paano mawala ng minamahal sa buhay. Wala kang awa, Ote. Pinatay mo ang asawa ko! Ano? Anong ibig mo sabihin? Wala akong pinapatay! Bakit? Hindi ba matanggap ng konsensya mo na may isang taong namatay dahil sa kagagawan mo? Teka, paanong... Si Cecil. Siya yung asawa ko na pinabarang ni Tere. Hindi matanggap ni Tere na si Cecil ang pinili ko. Sa halip na yung anak niya, kaya pinabarang niya si Cecil. Hindi kinaya ng asawa ko ang nangyari sa kanya. Hirap na hirap siya, kaya mas pinili na lang niya magbakamatay. Ano? Walang yamang Ote. Natatandaan ko na. Isa nga si Cecil sa mga pinabarang sa inyo ni Aling Tere. Diyos ko, ang dami atraso ni Aling Tere. Lahat na lang pinapabarang niya. Pero Dindo, nagtatrabaho lang ako. Hindi ko layunin mamatay yung asawa mo. Pero namatay siya.
Hindi mo layunin pero namatay pa rin siya. At kahit sabihin mo nagtatrabaho ka lang, may pamilya ka pa rin sinira. Pero, hindi ba si Tere nagpabara sa asawa mo? Siya lang ang dapat bawian mo at hindi ako. Huwag ka maglala, Ote. Dahil inuna ko na siya patayin bago ko kayo sundan dito. Mang Ote, ayoko pa humamatay. Ano ang gagawin natin? Tumakbo ka na. Iligtas mo na yung sarili mo. Ano? Pero paano ho kayo? Si Jelay. Kung totoong anak na si Jelay, hindi niya magagawang saktan yon. At kung sakaling hanggang dito na lang talaga ako, tanggap ko na magiging katapusan ko. Pero Mang Ote, sige na Don Don, umalis ka na. Salamat sa ilang taong pagiging magkaibigan natin. Hindi kita makakalimutan. Mang Ote naman kung ganyan na lang din ho. O sige, sasamahan ko na lang kayo hanggang sa huling hininga. Wala rin naman akong pamilya Pero nandiyan pa si Wendy. Mas matagal ko ho kayo nakasama. At parang tatay na ho ang turing ko sa inyo. Kaya kung papipiliin man ako, mas gugustuhin ko na lang po mamatay na kasama kayo. Napangiti ako dahil sa sinabing yun ni Dondon. Kahit kasi lagi ko siyang inaasar at sinusupalpal, buo pa rin ang respeto niya sa akin na siyang lubos kong ipinagpapasalamat. Hindi ko alam kung ano nga bang nagawa ko para magkaroon ng katulad nila sa buhay ko. Gayong napakasama ko namang tao. Maganda ka na, Mang Ote. Dahil dito ka na mamamatay. Nagbabago siya ng anyo, Mang Ote. Mas maigi nga yan. Dahil mas matatablahan siya ng pangontra kapag nasaan yung aswang siya. Hindi ko mapigilang hindi kabahan at matakot dahil sa itsura ni Dindo. Nakakatakot kasi talaga ang itsura niya. Lalo na nang ibuka niya ang bibig niyang puno ng matutulis ng ngipin. Ngayon, Mang Ote, labanan mo ko kung gusto mo pa mabuhay. Kung yan ang gusto mo, pues, hindi kita urungan. Bago niya ako sugurin ay iniwan niya na muna ang bata sa ilalim ng isang puno. Ako naman, umigkas at inihanda ang buntot pagi ko bilang paghahanda sa gagawin niyang pag-atake. Nagkakamali ka na kinalaban mong hayop ka. Oo, may kasalanan ako. Pero hindi ko naman ginustong mamatay ang asawa mo. Manahimik ka. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin kita titigilan. Kahit lumuha ka man ng dugo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka sa pinakamasakit na paraan na maiisip mo. Lubayan mo si Mang Ote, aswang ka! Ito sa'yo! Tanggapin mo yan, ha! Malibal ka. Nakikisali ka pa talaga sa gulo ng may gulo. Pues, uunahin muna kita. Umangil ng pagkalakas-lakas ang aswang at saka dinaluhong si Dondon. Ako naman noon, mabilis siyang sinundan at kaagad na hinampas sa likod gamit ang hawak kong buntot pagi. Muli na naman siyang napadaing at nang akmang hahampasin ko na sana siya ulit, bigla naman siyang humarap sa gawi ko. Hindi ko yun inaasahan, kaya naman hindi na ako nakaiwas pa nang bigla niya akong kalmutin gamit ang matutulis niyang mga kuko at tinamaan ako sa sikmura. Buisit! Ang hapdi nito! Kulang pa yan sa lahat na naging atraso mo sa akin. Malas mo lang dahil ikaw yung nilapitan ni Aling Tere. Magkasabot kayo kahit saan ang gulo matigdan. Paniwalaan mo ang gustong paniwalaan dito. Masyado ka na nabulag ng galit at bot. Kinakain na nito ang puso mo. Kaya wala ka ng pakailan kung may masaktan ka ng iba. At nagsalita ang mambabaran na nagpapabayad ng serbisyo niya para manakit ang iba. Dapat ka nang bumalik sa impyerno, Mang Ote. Magkita na lang tayo doon pagdating ng panahon. Akmang ibabaon niya na sana sa katawan ko ang kamay niyang may matutulis na kuko. Nang bigla na lamang pumailan lang ang sigaw ni Jelay. Sabay kaming napalingon sa gawin ng bata at nakita ko siyang hilam ng luha ang mga mata. Wag po! Pakiusa po! Huwag niyo po sasaktan si Tatay Ote! Jelay, gising ka na? Tatay, kaya ho pala pamilyar kayo sa akin. Kasi ikaw pala ang tunay kong tatay. Anak ko. Salamat at natatandaan mo pa rin ako. Kahit palit ka pa lang nung hinayakit sa mapulot ni Mang Ote. Tatay, alam ko may dahilan kayo kung bakit niyo nagawa yun. Pero natutuwa po ako na binalikan niyo po ako. Pero parang awa niyo na po. Huwag niyo
pong sasaktan si Tatay Ote. Anak, hindi mo naiintindihan. Malaki ang atraso ng mababarang na ito sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana ngayon ang nanay mo. Sinira niya ang pamilya natin, anak. Pero hindi niya ho ginustong mabiktima si nanay. Sadyang nagkataon lang na si nanay ang gustong gantihan ng taong nakasamaan niyo ng loob. Hindi po kontrolado yun ni Tatay Ote. Kaya pakiusap po. Hayaan niyo na po siyang mabuhay. Hindi pa po huli ang lahat. Hayaan niyo ho siyang pagsisihan yung mga nagawa niya. Hindi ko na nga napigilan ang mga luha ko ng gabing yon dahil sa mga sinabi ni Jelay. Kahit na nalaman niya na ang buong katotohanan, ay pinili niya pa ring magpatawad at hayaan akong mabuhay. Hindi ko nga lubos akalain na magagawang sabihin ng isang batang kagaya niya ang katulad nun. Para talaga kasi siyang matanda kung mag-isip. Magpasalamat ka, Ote. Mahal ko ang anak ko at ayaw ko siya magtanim ng galit sa akin. Dahil lang mas pinili kong patayin ka. Maraming panahon na nasayang sa amin anak ko at hindi ko hayaan magkalayo pa kaming dalawa. Dindo, maraming salamat sa'yo. Pero pinapangako ko sa iyong hindi mo na ulit makikita si Jelay. Tama na yung ilang taong pagsubaybay ko sa inyo. Hindi ko na kaya makita pa na masaya kayo samantalang ako nagdurusa dahil hindi ko man lang nagawang yakapin yung anak ko. Kagad na nagbago ng anyo si Dindo noon at bumalik sa pagiging katawang tao niya. Punit-punit na nga lang ang damit niya dahil nga sa paglaki ng katawan niya nang mag-anyong aswang siya. Tara na, anak. Uwi na tayo. Pero Tatay Dindo, ayoko pong iwan si Tatay Ote. Hindi ho ba pwedeng magkakasama na lang tayong lahat? Jelay, hindi pwede. Hindi ko kakayanin gumising araw-araw at tumira sa isang bahay na kung saan makikita ko yung isang taong nagpapaalala sa akin ng masaklap na sinapit ng nanay mo. Pero Tay, ayoko pong iwan mag-isa si Tatay Ote. Jelay, sige na. Sumama ka na sa kanya. Siya yung tunay mong ama. Kaya marapat lang na sumama ka sa kanya. Pero Tay... Dondon, tara na. Umuwi na tayo. Tatay! Tatay naman oh! Sumama na lang din po kayo sa amin. Patawarin mo ako, anak. Pero wala akong karapatan pigilan ng tatay mo sa gusto niya mangyari. Pero masaya ako sa ilang taon na naranasan ko kung paano magkaroon ng anak. Mahal na mahal kita, Jelay. Pareho kaming umiiyak noon nang maghiwalay na kami ng landas. Wala pa rin naman kasi siyang magagawa kung gusto talaga siyang isama ni Dindo pa uwi sa kanila. Oh, Mangote, bakit ho nag-impake na kayo? Akala ko ba gusto niyong dumito na lang tayo? Wala na akong rason para manatili pa dito, Dondon. Maaalala ko lang yung mga nangyari. Pero, Mangote, dito ho magagawa natin magbagong buhay. Pwede ho tayo magtrabaho sa karinderya ni na Wendy para may mapagkuhanan tayo ng panggastos natin. Tayong dalawa na lang kasi magkasama sa buhay eh. Tumatanda na rin ho kayo. Bakit hindi nyo na lang ho gawin yung mga bagay na higit na makakapagpasaya sa inyo? Dondon, abay, habang tumatagal, nagiging katunog mo na si Jelay ah. Speaking of Jelay nga pala, kamusta na kaya siya, no? Namiss ko na tuloy kaagad yung batang yun. Ay nako. Katulad nga ng sinabi ni Dondon ay nanatili pa kami ng ilang buwan sa baryong yon. Hindi na rin kami pinagbayad ni Ka Felipe ng renta dahil alam niyang tumigil na ako sa masamang ginagawa ko. Tumutulong na lang si Dondon kay Aling Berta sa pagluluto sa karinderya, habang ako naman ay tinutulungan si Ka Felipe sa mga panggagamot niya. Nakakapagod tong araw na to. Daming customer kanina sa karinderya. Aba, parehas lang naman tayong pagod. Abay, ang dami kayang pumipila sa pwesto ni Ka Felipe sa bayan para magpagamot. Pero, aminin niyo, Mangote, mas masaya yung trabaho natin ngayon kaysa sa dati, no? Kasi alam natin na wala tayong maagrabyado. Tama ka nga, Dondon. O siya, matulog na tayo at maaga pa tayo gigising bukas. Kaya nga ho eh. Good night ho, Tatay Ote.
Patulog na sana kami noon nang bigla naman kaming napabalikwas dahil sa bahagyang pag-uga ng kubo. Hanggang sa ilang sandali pa, saka naman pumailan lang ang sunod-sunod na alulong ng mga aso. Diyos ko, Tay. Hindi ko kaya aswang na naman yun? Walang ya. Akala ko naman matatahimik na yung buhay natin, ah. Dalian mo. Bumangon ka dyan. Tulungan mo ako magsaboy ng panguntang asin sa labas. Halata ang takot sa mukha ni Dondo noon. Kaya naman hindi ko talaga mapigilan ng mapatawa. Para kasing unang beses niya palang makakakita ng aswang kung umakto siya. Ikaw talaga. Napakaduwag mo. Umayos ka nga. Tingnan mo nga ang itsura mo para kang natatain na ewan. Nakakatakot naman po talaga yung itsura ng aswang eh. Paano ka sasagutin ni Wendy niya kung ganyan kakaduwag? Kasi kapag nagkataon, hindi mo siya makakayang pagtanggol kasi nga natatakot ka. Teka lang, Tatay Ote. May kumakaluskos na sa dingding. Kaagad kong inilabas ang buntot pagi ko sa binuksan ng pinto. Lumabas ako ng bahay para tingnan kung sino man ang nananakot sa amin. Hanggang sa mapalingon na lang ako kay Dondon nang bigla siyang sumigaw. Aswang, Tatay Ote! Alisin niyo utong aswang sa likod ko para awa niyo na! Tay naman eh, mamamatay na lang ako tapos tatawanin niyo lang ako. Grabe naman kayo sa akin. Anak, bumaba ka na nga dyan. Oh, bumaba ho? Nasa lupa na naman ako ah. Hindi ikaw, kundi si Jelay. Ha? Si Jelay? Kaagad namang natauhan si Dondon nang marinig niya ang mahinang paghagikik ni Jelay mula sa likuran niya. Napatampal na lang siya sa noo noon dahil nga natakot lang siya sa wala. Saka ko lang napansin ang basang salawal ni Dondon, kaya naman muli na naman akong natawa. Napakaduwag mo naman talaga, oo. Tignan mo, napaiga pa talaga sa short mo. Nako, kapag nakita ka ni Wendy, siguradong minus bogey points ka doon. Ano ba yan? Pinagtutulungan niyo naman ako eh. Makapagpalit na nga lang. Tatay, kuya, namiss ko po kayo. Namiss din kita, anak. Bakit ka naman kasi nananakot? Alam mo namang duwag yung kuya Dondon mo. Akala ko naman po kasi, alam niya nga ako yun eh. O ano, nakokontrol mo na yung sarili mong magbagong anyo. Hindi ka naman ba natatakam sa laman at dugo ng tao? Hindi po, tay. Tinuruan po ako ni Tatay Dindo kung paano kontrolin yung pagkauhaw ko sa sariwang dugo at laman. Mabuti naman kung ganon. Kamusta pala yung tatay mo? Mabuti at pinayagan kanyang dumalaw dito. Nahirapan nga po ako sa pagpapaalam sa kanya eh. Pero dahil kinulit ko siya ng kinulit, sa huli pinayagan niya rin ako. Kinabukasan ay tuwang-tuwa naman sina Wendy at Berta nang makita si Jelay. Binigyan pa nga nila ang bata ng maraming pagkain dahil talagang namiss din nila ito. Oh, eto pa oh. Kumain ka lang ha, marami pa dyan. Grabe, dumating lang si Jelay, naitsipwera na kagad ako. Hindi man lang ako naalalang yayain kumain. Grabe ka naman, Dondon. Pati ba naman bata pagsisilosan mo? Bakit, Kuya Dondon? Kayo na hubang dalawa? Aha? Ano? Nay Berta, kukuha na po ako dito ng kanin tsaka ulam ha. Asya, sige lang. Kumuha ka lang. Hindi ko na pala kailangang magtanong eh. Obvious naman na po kasi. Basta po, flower girl po ako kapag kinasal kayo ha. Ay, nako. Malayo pang mangyari. Alam mo naman itong Kuya Dondon mo. O siya, kumain ka na dito, Ote. Paglipas nga ng mga ilang araw ay hindi na rin naitago pa ni na Wendy at Dondon ang relasyon nila. Tanggap naman yun ni Berta. Kaya naman 1 taon lang ang itinagal ng relasyon nila bilang magnobyo at nagdesisyon na rin silang magpakasal. Anak, congrats ha. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Tay naman eh, pinapayak niyo naman ho ako eh. Mamimiss ka po kasi ni Tatay, Kuya. Siyempre, sa ibang bahay ka natitira eh. Para naman ang layo ng bahay namin. Diyan lang naman kami sa tabing karinderya oh. Pero natutuwa ako, Kuya. Kasi sa wakas, nahanap nyo na rin po yung daan papunta sa tuwid na landas. Pinagmamalaki ko po kaya kayong dalawa. Kayo ni Tatay Ote. Ay nako, payakap nga ako sa 2 anak ko. Alam nyo,
Masaya ako na dumating kayo sa buhay ko. Kahit na hindi tayo tunay na magkakadugo, pinaranas niyo sa akin ang pagmamahal na para isang tunay na pamilya.